Salamat po sa ating mga manunugtog. At salamat sa lahat ng mga umawit. Kapag sinabing pagsamba o worship, what comes to your mind? Ano bang naiisip natin kapag sinabi ang salitang pagsamba? If you're a believer, I hope you agree that worship is one of the greatest privileges that God has given us as His people. Ang pagsamba ay isa sa pinakadakilang pribilehiyo na binigay ng Diyos sa atin na Kanyang mga anak. Bakit? Isipin nyo gaano ka dakila ang Diyos at gaano siya kataas, habang tayo naman ay napakababa. Napakalaki ng difference. At kung hindi ang Diyos ang magpapahayag at kakatagpo sa atin, wala tayong magagawa para makalapit sa Kanya. Yun po yung pag-aaralan natin in this particular time in Isaiah chapter 57, verse number 15. So if you have your Bibles, and I hope you do have your Bible, please, tingnan po natin ang salita ng Diyos sapagkat utos po sa atin ng Panginoon na tingnan ang Kanyang mga salita. Isaiah 57, verse 15, where it says, "For thus says the high and lofty one who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place with him who has a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones." In Filipino, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. When God sends a revival, kapag ang Diyos ay nagpadala ng pagpapanumbalik. And may the Lord be pleased to bless His word. And once again, let's commit this time to Him in prayer. How we need you, O Lord God, because we are truly a needy people. Kami ay maraming kailangan, Panginoon, pero higit sa lahat, kayo ang aming kailangan. And so it is our prayer na katagpuin niyo po kami sa pagkilos ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang inyong mga salita at kung sino kayo sa aming buhay at gaano namin kayo kailangan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod upang maipahayag niya ito ng may kapangyarihan at kalinawan na nagmumula sa inyo. And now we pray, O Lord, na bumisita kayo sa amin in a most remarkable and powerful way. And we pray, O Lord, be Thou exalted in our midst. We pray all of these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa pagbabasa pa lang natin ng ating talata, makikita nyo na kagad paano nagpapakilala ang Diyos. Imagine the first part when He says, He is the high and lofty one. Siya yung mataas at matayog na Diyos. Ibig sabihin, wala nang hihigit pa sa Kanya. Walang katulad ng Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihang lumikha. Hindi lang sa atin, pero sa buong sangkalawakan at lahat ng naririyan. Walang katulad ang Diyos na ito. Kaya, makikita agad natin, gusto ng Diyos na magpakilala at gusto ng Diyos makilala siya ng tao kung sino siya. At ang kanyang sinasabi, He inhabits eternity. Siya ay tumatawan sa walang hanggan. Again, notice the eternality of God. Ang pagiging walang hanggan ng Diyos. He's not bounded by time because He created time. Siya ang lumikha sa panahon. Kaya hindi siya pwedeng mahanggan ng panahon. Pero lahat tayo, we are creatures of time. Palagi tayong kailangang may paalala sa panahon. Bakit?
ang panahon ay madaling lumilipas. Kaya nga naimbento siguro yung mga salitang time flies. Napakabilis lumipas ng panahon. It's already August 2026. Parang kailan lang tinitingnan natin, nagpapasimula na ang taon, and we're already half passed through this year. Ganun kabilis ang panahon. Nagpakilalang Diyos sa kanyang pangalan at karakter at sinabi niyang, His name is holy. Now, tandaan nyo, pag ang Diyos nagsabi ng kanyang pangalan, ito yung kung sino siya. Sapagkat walang isang pangalan na pwedeng ma-describe sa Diyos. At dito, pinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Alam naman natin, iba't ibang pangalan ng Diyos sa Biblia at masarap na makilala ang Diyos na ito. Sa unang-unang buklat pa lang ng Genesis 1:1, in the beginning, God, He used the term Elohim, ang Diyos, ang tagapaglikha, ang makapangyarihan sa lahat. And this is used in the plural form. Bagamat isang Diyos, pero ang form na ginamit is in the plural form to declare His majesty. Alam din natin at narinig na natin ang pangalan ng Diyos bilang Yahweh or Jehovah from the Tetragrammaton YHWH. This is the personal and proper name of God. Nung nagpakilala ang Diyos kay Moses at sa bansang Israel, sabi ni Moses, anong sasabihin kong pangalan niyo, O Diyos? Sabihin mong, I am that I am. Ibig sabihin, He who causes to become. Siya nga, wala nang iba. At alam natin, even this name is used as a compound name. May idinudugtong pa. For example, Jehovah Jireh, the Lord who provides. Jehovah Rapha, the Lord who heals. And Jehovah Shalom, the Lord is peace. Napakahalaga ng pangalan ng Diyos. And then isa pang title o pangalan ginagamit sa Diyos is Adonai, which means Lord or Master. At para sa mga Hudyo, imbis na gamitin nila yung napakabanal na pangalang Jehovah o Yahweh, they would use the title Lord or Adonai. He is also El Shaddai, the God Almighty or the All-Sufficient One, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And He is El Elyon, God Most High, showing supreme power and exaltation. Maraming pangalan ng Diyos. Pero bakit sa talata natin binabanggit at sabi ng Diyos, My name is holy. Pinapahayag ng Diyos na Siya ang ganap at totoong banal. Higit kanino pa man. Yun ang kanyang kalikasan. At ito ay kanyang ipinapahayag sa kanyang mga gawa, sa kanyang salita, sa kanyang mga pamamaraan. At dahil ang Diyos ay banal, gagawin niya lahat ng kanyang ipinangako at hindi siya gagawa ng anumang kalikuan. Now, nararapat lang sa Diyos na banal na ito na magkaroon din ng banal na tirahan. Kaya binabanggit doon, I dwell in the high and holy place. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako. At alam naman natin kung saan yun. Ito yung tinatawag nating kalangitan. Kung saan napakataas kumpara sa lupa, at ito daw ay kung nasaan ang presensya ng Diyos. Kaya pala, dahil sa kadakilan at kabanalan ng Diyos, ganun din ang kanyang tahanan sa langit na napakabanal at maluwalhati. Iyan ang binabanggit sa Isaiah 63:15. The heaven is the habitation of God's holiness and glory. Kaya pala walang pwedeng taong makasalanan na pumasok sa langit nang hindi napapatawad sa kasalanan sapagkat ganoon kabanal ang Diyos. At kung yun ang banal na Diyos na sinasamba natin, naniniwala ka ba na habang tayo ngayon ay nasa presensya ng Diyos, siya dapat ang maging sentro ng ating pagsamba at siya dapat ang ating dakilain? Ang tanong, siya ba yung dakilang Diyos na iyong sinasamba ngayon? Habang sama-sama tayong umaawit,
nagpupuri, nananalangin at nag-aaral ng kanyang salita. Ito ba yung dakilang Diyos na iyong dahilan bakit naririto ka para sumamba kasama ng mga anak ng Diyos? Siya ba talaga? O nakalimutan mo na kung sino ang Diyos na ito? Now, isa sa mga pinakanakakamanghang pagkilos ng Diyos, nagpahayag siya bilang dakila at walang hanggang Diyos, napakataas. Pero bakit niya pipiliin na manahan sa atin bilang mga tao? Napaka-ordinaryo, makasalanan, mahina. Bakit mas pipiliin ng Diyos na manahan sa ating kalagitnaan? In fact, kung hindi kikilos ang Diyos, walang sino mang magbabago ang isip at puso patungkol sa Diyos. At kadalasan, ang karamihan ng mga tao walang pakialam sa Diyos. Kadalasan, sumasamba na nga, pero hindi ang Diyos ang nasa isipan at nasa puso. Kadalasan, nagiging formality lang o formalidad lang yung sinasabing pumunta ako ng church. Ang ibig sabihin lang may attendance, but not necessarily kinatagpo ng dakilang Diyos. At marahil, yan ang konsepto o kaisipan na nawala sa mga Kristiyano sa matagal ng panahon. Nakalimutan natin gaano kadakila ang Diyos na ito. In fact, ano ang description sa natural man, sa mga tao na walang pagkakilala sa Diyos? Romans 1:21 tells us, ano sabi sa Romans 1:21? Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Pansinin niyo, kahit papaano may alam ang tao na may Diyos. Pero kapag ang tao patuloy lumalayo, tumatalikod sa Diyos, ayaw niyang makinig sa salita ng Diyos, ayaw niyang magpaturo sa Diyos, magdidilim ang kanyang kaisipan hanggang hindi niya namamalayan, patuloy na pala siya na pabagsak at palayo hanggang mapahamak. Yan ba ang kalagayan mo ngayon, kaibigan? Patuloy ka bang lumalayo sa Diyos? Huwag. Iyan ang pinaka-natural sa atin. Kaya kailangan tayong baguhin ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos, kailangan bigyan tayo ng bagong puso at bagong isip. Kung hindi, hindi siya magiging pinakamahalaga sa buhay natin. Kailangan natin ang pagkilos ng Diyos. Tingnan niyo yung pagkilos ng Diyos sa mga taong humahanap sa Kanya. Balikan natin yung ating text, Isaiah 57:15. Sabi doon, I dwell in the high and holy place with him also that is of a contrite and humble spirit. Nananahan daw ang Diyos sa mataas at banal na lugar, pero pansinin nyo, gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob. Yun ang tinitingnan ng Diyos, yung ating puso, yung ating kalooban, bago pa ang ating panglabas. Na ano, madali kasing i-fake yung panlabas. Madaling umiti, madaling magsabing, ayos naman ako, pero yung puso natin, napakamalayo sa Diyos. Yung salitang contrite is from the Hebrew daka, which means broken, crushed, beaten small, trodden down, talagang durug na durug. At ito ay patungkol sa isang tao na nabibigatan siya sa kanyang kaluluwa dahil sa kanyang kasalanan. Nararamdaman niya, hindi siya karapat-dapat sa isang dakila at banal na Diyos. Naduduro ang puso niya dahil alam niya napakabigat ng kanyang kasalanan at hindi niya mapigilang magkasala sa harapan ng Diyos. Kailan yung huling pagkakataon na naramdaman mo yung ganong kabigatan dahil sa kasalanan mo at umiiyak ka sa Diyos? Panginoon, tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Marami sa atin hindi seryoso
pagdating sa Diyos at sa kasalanan natin sa Diyos. Kaya kailangan tayong katagpuin ng Diyos. Pero alam niyo, ang pasalamat natin, ang Diyos ang nangako na siya ay magiging malapit sa mga taong bagbag ang damdamin. Sabi sa Psalm 34:18, Psalm 34:18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at iniligtas ang mga may pagsisising diwa. Mas gugustuhin pa ng Diyos kahit tayo nasa gitna ng kahirapan, kahinaan, kahit nagkasala tayo, pero mabilis tayong umamin sa Diyos at buong puso nating inaamin ang ating pagkakamali, ang ating pagsisisi. Mas gusto ng Panginoon yan kaysa sa mga taong ayaw kilalanin ang kanilang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Sa Psalm 138 verse number 6, Psalm 138 verse 6, sa NLT or New Living Translation, ito ang binabanggit. Though the Lord is great, He cares for the humble, but He keeps distance from the proud. Nakita niyo yan? Magkaiba ang dealing ng Diyos sa mga nagmamalaki, ayaw lumapit at hindi nila kailangan ng Diyos, lalong malayo ang Diyos sa kanila at ibinabagsak ng Diyos sa nagmamalaki. Kumpara sa mga nagpapakumbaba, kahit gaano kadakila ang Diyos, handa siyang umabot sa taong pakiramdam niya, walang-wala ako, Panginoon. Kailangan ko kayo. Sa dalawang klase ng taong ito, sino yung gusto mong maging? Gusto mo bang magpatuloy sa iyong pagmamalaki na hindi mo kailangan ng Diyos sapagkat sapat ka naman? O inaamin mo, Panginoon, matagal ko na kayong hindi ganung pinapahalagan. Patawarin niyo po ako. Nasaan ka doon, kaibigan? Alam niyo, anong ginagawa ng Diyos kapag natutuhan nating magpakumbaba at lumapit sa Kanya? Sabi doon, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Napansin niyo ba? Dalawang beses binanggit yung salitang to revive. And the word revive here means literally to make alive. Bigyan ng buhay. Kaya tama yung sinasabi sa Filipino version, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Naramdaman mo yun? Yung parang physically okay ka, humihinga ka, gumagalaw ka, pero sa kaloob-looban mo, parang ang laki-laki ng kulang. Parang napakabigat. Parang kang patay. Marahil, iyan ang nararamdaman ng tao at alam natin ang karanasang iyon kapag lumalayo tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita at hindi na tayo marunong manalangin, hindi na mahalaga ang pagsamba, wala na. Pinagpapalit na natin ng Diyos sa kung ano-ano bagay. Pero tandaan nyo, kaya ng Diyos na magbigay ng spiritual na buhay at kasiyahan, lalo na sa mga tao na handang-handa na lumapit sa Kanya. Para bang ganito ang ilustrasyon. Naranasan natin a few months ago yung sobrang init. And even sa Europe at sa iba-ibang mga bansa, sobra daw ang init. Hindi tayo mapakali. Pero nagpadala ang Diyos ng ulan. At sipin nyo, sa isang tuyong-tuyong lupa, lalo yung nagbibitak-bitak na lupa, napakainit. Pero nang nagpadala ang Diyos ng ulan, wow! Refreshing. Nakakapagpanumbalik ng kalooban. At kung yung isang halaman, malapit ng malanta, biglang nagpadala ang Diyos ng hamog or dew. Imagine gaano kasarap sa pakiramdam ng halaman, ito muli, may panibagong tubig. Kaya pala mapalad yung tao na lumalayo sa kasalanan, according to Psalm 1, at nagbubulay-bulay araw-gabi sa salita ng Diyos para daw siyang puno na nasa tabi ng
ilog. By the rivers of water. Kahit yung nasa kapaligiran niya natutuyo, pero siya nananagana. Hindi ibig sabihin exempted tayo sa mga pagsubok ng buhay, pero ang ibig sabihin lang, sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay, patuloy tayong pinananauli ng Diyos sa ating puso, sa ating kaluluwa, ang lahat ng meron tayo galing sa Kanya. At hindi magiging dahilan para lalo tayong lumayo sa Diyos o hindi magiging dahilan para questionin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Lalo tayong lalapit sa Diyos. At sa palagay niyo ba, kailangan natin ng ganong klase ng karanasan? For God to visit us once again and to send a revival, first of all, personal sa atin. And then sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating bansa. Ginawa na ng Diyos sa iba't ibang panahon sa kasaysayan, both in biblical times at maging sa iba't ibang panahon sa kasaysayan, kumilos ang Diyos. Hindi ba nagnanais yung puso mo na muli katagpuin ka ng Diyos? At hindi lang ikaw, kundi mga tao sa paligid mo. God can actually do that. An example of a great revival that happened in the Bible is during the time of King Josiah. Now, itong si King Josiah ay ipinangako ang kanyang pagdating sa gitna ng kasamaan. Tandaan nyo naman, ang bansang Israel nahati sa dalawang kaharian, the kingdom of Israel and the kingdom of Judah. Sa kaharian ng Israel, walang isamang mabuting hari na lumitaw. Mas madali silang hinatulan ng Diyos. Pero sa kaharian ng Judah, ipinangako 300 years bago siya ipinanganak, darating ang isang hari na maggagabay sa buong mga tao sa kanilang kaharian. Manunumbalik sila sa Diyos. The prophecy came in 1 Kings 2:13-2. And after 300 years or so, natupad ito in 2 Kings chapter 23. Inilalarawan na isa daw sa pinakamalaking pagbabagong naganap sa kaharian ng Judah nung ginamit ng Panginoon itong si King Josiah. In fact, maraming nagsasabi, probably only second to David, a man after God's own heart. King Josiah was a man who followed God wholly. Tingnan natin ang timeline sa buhay nitong si King Josiah. At the age of 8, 8 taong gulang, naging hari na siya ng Judah. Napakabata. Habang maraming mga bata naglalaro pa, siya nailagay na sa posisyon ng pangunguna. Anong kamuang-muang niya? Pero kailangan niya ng tamang paggabay. At the age of 16, 8 years after the start of his reign, he began to seek the Lord. Hinanap niya ang Panginoon. Makikita niyo dito, bakit napakahalaga, simula pa lang sa kabataan, turuan na ng mga magulang ang kanilang mga anak o the next generation patungkol sa Diyos at sa salita ng Diyos. It takes time para ang salita ng Diyos ay manahan at mangusap sa kanila. It was only after 8 years, hinanap niya ang Panginoon. Pero dahil bata pa siya, maaga pa rin. At the age of 16. At the age of 20, 12 years, simula nung siya ay naging hari, naramdaman niya, kailangan ng paglilinis sa buong kaharian. Nakita niya kung gaano katalamak ang pagsamba ng mga tao sa Diyos-Diyosan. At hindi na po pwede na magpatuloy. Naramdaman niya, pangungunahan niya ang paglilinis sa buong kaharian. And at the age of 26, 18 years after he began his reign, natagpuan ang aklat ng kautusan habang ipinapagawa ang temple. Hindi overnight ang nangyari. Pero doon nagsimula ang malaking pagbabago sa haring ito at sa buong kaharian. It took time. But let's take time
to look at what happened. 2 Chronicles 34, 1-3. 2 Chronicles 34, 1-3. Tingnan niyo ang sabi. Si Josiah ay 8 taong gulang nang siya'y nagsimulang maghari at siya'y naghari ng 31 taon sa Jerusalem. What a blessing! Kapag may matagal na namuno sa katuwiran, 31 years of reigning. Kanyang ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon at lumakad sa mga landas ni David na kanyang ninuno at hindi siya lumiko sa kanan o sa kaliwa. Bawat isa sa atin kailangang mamili ng landas na tatahakin natin. What would you like to choose? Gusto niyo ba yung daan na nakalulugod sa Diyos o gusto niyo yung daan na kinamumuhian ng Diyos? At kung pipili na rin kayo ng mga halimbawa, piliin niyo yung halimbawa ng mga taong may pagkatakot at pagmamahal sa Diyos. Huwag niyong pipiliin kahit gaano niyo pa kapaborito yung tao na masama ang buhay at ang isip at ilalayo ang mga tao sa Diyos. Pero bakit yan ang pinipili ng marami sa panahon natin? Kasi ganun din ang kanilang buhay. Normal lang sa kanila yun. Kaya walang kwenta kung yung kanilang pipiliing pinuno ay ipapahamak ang sambahayan natin o sambayanan natin. Pero malalaman mo agad sino ang mga dapat na maging mabuting halimbawa. Kung walang nagturo kay Josiah, hindi rin niya pipiliin yung tama at yung bagay na makadiyos. Sabi sa verse 3, sapagkat sa 8 taon ng kanyang paghahari, samantalang siya'y bata pa, kanyang pinasimulang hanapin ng Diyos ni David na kanyang ninuno. Nararamdaman ko tuloy, yun ba ang pagnanais ng mga magulang para sa kanilang mga anak? Na hanapin ng ating mga anak ang Diyos ng seryoso? Hindi ito mararamdaman ng magulang kung yung magulang hindi nag-aanap sa Diyos. Kaya napapahamak ang mga susunod na henerasyon. Yung mga nauuna, walang pakialam sa Diyos. It does not come in a vacuum. Hindi bigla-biglang nangyayari na bigla na lang nag-raise up ang Panginoon ng godly leader or godly generation. Pero yung mga nauna, walang pakialam, although God can do that. Imagine, ang ama ni King Josiah masama. Yung sumunod sa kanya, masama rin. Pero ginamit siya ng Diyos. Hindi imposible. Pero, napakalaking pagpapala kapag may mga nauna na at ipinasa ang mga makadiyos na katuruan ang salita ng Diyos at nakikita ng mga kabataan, ito ang dapat nating gawin. Huwag na nating hayaan mapahamak ang susunod na henerasyon dahil tayo walang pakialam sa Diyos. And so when he became more mature, sabi sa verse number 3, at sa 12 taon ng kanyang pinasimulang linisin ng Juda at Jerusalem sa matataas na dako, mga sagradong poste, mga larawang inukit, at mga larawang hinulma. At the age of 20, nagkaroon siya ng conviction, masama ang ginagawa ng marami na pagsamba sa Diyosan. Tanggalin natin yan. Alam niyo, hindi siya magkakaroon ng kahit anong pakialam sa kanyang bayan o kababayan kung hindi nagsimula sa kanyang buhay. Nararamdaman ba natin yung bigat na kinalalagyan ng ating bansa? Hindi natin mararamdaman yan kung wala tayong ibang tinitingnan kundi puro sarili natin. Basta kami maayos, wala akong pakialam kahit ano mangyari dyan. Lahat tayo po, sama-sama. So do not say we don't have a responsibility. And again, at age 26, nakita niyang kailangang ipagawa ang tahanan ng Panginoon, ang templo. How many of us are concerned with the work of God? Hindi lang, of course, salamat sa Panginoon for giving us a wonderful place to worship. Nadagdagan pa yung ating lugar nung naipatayo yung building sa likod. Salamat sa Panginoon. Pero ang puso po natin nasa gawain ng Diyos so that makikita natin pag may kailangan, we will be there. Kaya sabi sa verse number 8, sa 18 taon ng kanyang paghahari, ng kanyang malinis na ang lupain at ang bahay, kanyang sinugo si Safan na anak ni Azaliah, si Maasiyas na tagapamahala ng lungsod, at si Joa na anak ni Joahaz na tagapagtala, upang kumpunuhin ang bahay ng Panginoon niyang Diyos. Kumuha siya ng mga mapagkakatiwala ang mga tao. Pinag-uusapan ang tahanan ng Panginoon. Huwag nawa tayong dumating sa panahon, kagaya na nangyari sa bansang Israel. Karamihan ng mga tao,
concern lang nila yung sarili nilang buhay, yung sarili nilang bahay. Wala silang pakialam kung ang bahay ng Panginoon may pangangailangan. Nawa gisingin tayo ng Panginoon. At doon nagsimula na kumilos ang Diyos sa isang makapangyarihan. Parang bakit? Handa na sila. Doon natagpuan, kung mapapansin nyo in verse 14, natagpuan ni Hilkiah the priest ang kautusan ng Panginoon na nanggaling pa sa panahon ni Moses. Tandaan nyo sa pagpapabaya ng maraming hari at ng maraming leader at ng mga tao ng Israel at ng Judah, nakalimutan nila gaano kahalaga ang salita ng Diyos. For so many years, wala nang nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos. Wala nang nagbabasa. Natagpuan. Pinanumbalik ng Diyos yung kahalagaan ng kanyang mga salita. Anong naging reaksyon ng hari? Una, pinunit niya yung kanyang damit. According to verse number 19. Nang marinig ng hari ang mga salita ng kautusan, pinunit niya ang kanyang suot. Alam naman natin, lalo sa mga Hudyo, yung pagpunit ng damit ay simbolo ng matinding pagdadalamhati. Masyado siyang nalungkot. Narinig niya, ito ang salita ng Diyos. Matagal nang wala. Nalungkot siya. Una sa kanya. At ito nga ang challenge ko sa bawat isa sa atin. May epekto pa ba sa inyo ang salita ng Diyos sa isang makapangyarihang paraan? Every time kayo ay makikinig ng salita ng Diyos o magbabasa ng salita ng Diyos, talaga bang nangungusap pa ang Diyos sa inyo to the point hindi kayo pwedeng business as usual? O karamihan sa atin, wala lang. Nakapakinig, that's it. At paglabas, walang nagbago. It's as if God did not speak. No. That was very, very different from the reaction of this king. Huwag po nating hayaan, mga kaibigan, mga kapatid, na mabantad na tayo sa salita ng Diyos. Because we've been doing it for a long, long time. Normal lang yan. Makakarinig ako, magbabasa ako, pero walang dating. Alam niyo nangyayari? Tumitigas ang puso natin. It cannot be neutral. Either maging sensitive tayo sa Diyos at sa Kanyang mga salita more and more, o tumitigas yan so that wala nang epekto sa'yo. It doesn't matter who's the one preaching or teaching. Pero the fact na ang Diyos na nangungusap, may dating pa ba sa'yo? Nalungkot siya. Pinunit ng kanyang damit. Pangalawa, nag-utos siya na may mga taong sumangguni sa Panginoon. Alam niyang hindi niya ito kakayanin. Humingi siya ng patnubay sa ibang tao. Sabi sa verse 21, humayo kayo at sumangguni sa Panginoon para sa akin at sa kanila na naiwan sa Israel at Judah tungkol sa mga salita ng aklat na natagpuan sapagkat malaki ang puot ng Panginoon na nabubuo sa atin sapagkat hindi iningatan ng ating mga pinuno, ng ating mga ninuno ang salita ng Panginoon upang gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat sa aklat na ito. Naramdaman niya ang kaseryosohan ng sitwasyon. Kaya nagsabi siya, ipanalangin niyo ko at ang buong kaharian. Hilingin niyo na magpahayag ang Diyos. Mga kapatid, hindi natin kaya itong mag-isa. Kailangan nating magsama-sama, manalangin para sa bawat isa. Huwag tayong mahiya na sabihin kapag tayo nahihirapan at humingi ng pananalangin at payo mula sa salita ng Diyos. Nakita niyang maluba ang kalagayan ng bayan. Nagagalit ang Diyos. At madalas, pag hindi natin nararamdaman seryoso ang sitwasyon natin, ng ating pamilya, ng ating bayan, wala tayong gagawin. Tuloy lang tayo eh. Anong mensahe ng Diyos pagkatapos niyang sabihin ito? Notice God's message in verses 24 to 28. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y magdadala ng kasamaan sa lugar na ito at sa mga naninirahan dito. Lahat
ng sumpa na nakasulat sa aklat na binasa sa harapan ng hari ng Juda. Sapagkat tinalikuran nila ako at nagsunog sila ng insenso sa ibang mga Diyos upang galitin sa pamamagitan ng lahat ng gawa ng kanilang kamay. Kaya't ang aking puot ay ibubuhos sa dakong ito at hindi mapapawi. Remember, there's always a terrible consequence when we choose to sin. Pag tayo mas gusto nating magkasala, lumayo sa Diyos, palaging may parusa ang Diyos. There will always be a terrible consequence. Hindi lang minsan sa sarili natin, pwedeng damay ang pamilya natin, o yung ating iglesia, o yung bansa natin. Hindi nyo ba naisip? Bakit tayo nasa ganitong kalagayan? How many Christians are really concerned about our country? Matakot tayo mga kapatid, kaibigan. Hindi para lang sa atin, kundi sa mga anak at mga anak pa ng mga anak natin, mga susunod na henerasyon. Ngayon na yung panahon to be serious about God. Itutuloy ng Diyos ang kanyang paghatol sa bayang ito na hindi humahanap sa Kanya. Pero makikita nyo, malaki ang pagkakaiba ng pagkilos ng Diyos sa buong bansa at sa buong kaharian kumpara sa haring ito. Tingnan nyo yung dealing ng Diyos sa isang taong nagpakumbaba. God's dealing with the humble and the broken. From verse 26, sinasabi po, ngunit sa hari ng Juda na nagsugo sa inyo upang sumangguni sa Panginoon, ganito ang sasabihin ninyo sa Kanya. May ibang mensahe ang Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga salitang iyong narinig, sapagkat ang iyong puso ay nagsisi at ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos nang iyong marinig ang kanyang mga salita laban sa dakong ito at sa mga mamamayan nito, at ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ko. Pinunit mo ang iyong suot at umiyak sa harapan ko. Dininig din kita, sabi ng Panginoon. Napansin niyo po? Hindi binaliwala ng Diyos o kinalimutan ng Diyos yung ginawa ng isang hari na totoong nagsisi sa harapan ng Diyos. Kung tutuusin, hindi niya to kasalanan. Pero inari niyang kasalanan at nagsisi siya para sa mga tao. Nakita ng Diyos yun. Hindi binaliwala ng Diyos. Yun. Kaya mga kapatid at kaibigan, kailanman hindi pwedeng baliwalain ng Diyos yung isang tao na totoong-totoo na hinahanap siya at seryoso na nagpapakumbaba sa harapan niya dahil naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan at ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi gagawin ng Diyos yan. In fact, sabi sa Psalm 51:17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag o nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo hahamakin. Mas gusto pa ng Diyos, lumapit tayo, walang-walang ipagmamalaki. Kailangan natin ng awa at gabay ng Panginoon. Sana, maramdaman din natin yon. Hindi kailangan nasa posisyon tayo. Kahit sa simple at ordinaryong buhay natin, kailanganin mo ang Diyos, malulugod ang Diyos na katagpuin ka. Pero isipin nyo, kapag nagkaroon tayo ng mga pinuno na totoong may takot sa Diyos at hinahanap ang kalooban ng Diyos at nagpapakumbaba sa Diyos, isipin nyo ang ganong klase mga leaders. Hindi ba magmamalasakit din sila sa kapakanan ng ibang mga tao? Hindi nila pipiliing mandaya, hindi nila pipiliin na manglamang sa iba, gusto nila yung gusto ng Diyos. Hindi ba't panahon na para manalangin tayo ng mga makadiyos na mga pinuno? At kung sa iba't ibang larangan, nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos para gamitin niya, hindi ba tamang magtiwala tayo sa Diyos at sabihin natin, Panginoon, kung gagamitin niyo pa ako, naririto ko. Tulungan niyo pa ako. Bagamat sa sarili ko,
Pwedeng wala akong tiwala, pero sa inyo nagtitiwala ako. Sana mangusap ang Diyos at i-raise up ang bawat isa sa atin sa iba't ibang sitwasyon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya from verse 28, ilalakip kita sa iyong mga ninuno at ikaw ay mapapalakip ng payapa sa iyong libingan. Hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamang aking dadalin sa lugar na ito at sa mamamayang ito at kanilang dinala ang mensahe sa hari. Ito po yung tinatawag nating blessing by association. May mga pagkakataon, pinagpapala ng Diyos ang iba dahil may isang tao na naninindigan para sa Diyos, may takot sa Diyos. At this particular time, hindi hahatulan ng Diyos ang kaharian ng Juda dahil sa haring ito. Mamamatay siya ng mapayapa at pagkatapos nun, tsaka palang ipapataw ng Diyos. Ibig sabihin, there was a postponement of judgment. Natatandaan niyo si Joseph, kung paano siya ay nagtiwala sa Diyos, nung siya ay napunta sa bahay ni Potiphar, pinagpala ng Diyos ang sambahayan nitong si Potiphar dahil kay Joseph. Nung napunta siya sa bilangguan, natuwa yung pinuno ng bilangguan, yung warden, itinalaga na naman siya, wala siyang kailangang alalahanin sa loob ng bilangguan. At nung na-promote siya as the Prime Minister of Egypt, sabi nung Pharaoh, may makikita pa ba kaming taong kagaya mo na nasa iyong spirito ng Diyos? At hindi lang siya, hindi lang ang kaharian ni Pharaoh, ang buong mundo nagkaroon ng pagpapala. Bakit? Kinamit si Joseph. Hindi mo kayang sukatin ang kayang gawin ng Diyos sa mga taong may takot sa Kanya at susunod sa Kanya at handang magpagamit sa Kanya kung paano niyang gagamitin ang mga taong yun para maging pagpapala sa iba. Maging handa tayo mga kapatid. Simulan na ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tinipon niya ang buong sambayanan, ipinabasa ang kautusan at salita ng Diyos, at sinabi niya, kailangan lahat tayo sumumpa ulit sa Diyos na magtatapat sa Diyos. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pinuno para tulungan ang mga taong bumalik sa Diyos? Malaki. Bakit? Nasa posisyon siya, ginagalang siya. Hindi nga lang kayang baguhin ng isang, o kahit sino mang taong baguhin ang puso ng tao. Pero kaya niyang sabihin, dito tayo, sumunod tayo sa Diyos. Gawin natin para sa kaluguran ng Diyos. So, base sa ating talata sa Isaiah 57:15, ano nga ba ang paraan para maranasan natin yung pagpapanumbalik ng Diyos o the revival in us? Basahin ko ulit yung ating talata, Isaiah 57:15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal, ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako, at gayon din sa may pagsisisi at mapagpakumbabang loob, upang buhayin ang loob ng mapagpakumbaba, at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Alam nyo, ang tunay na pagpapanumbalik ng Diyos nagsisimula muli sa pagtingin natin sa Diyos, sa paglapit natin sa Kanya, sa pagtitiwala natin sa Kanya, at sa pagtingin natin sa kadakilaan ng Diyos na ito. Kung matagal na marami tayong tinitingnan sa mundo, pero nakalimutan nating tumingin sa Diyos, panahon na para sa Kanya tayo tumingin, hindi sa sarili natin lang, hindi sa paligid natin, sa Diyos. Ikaw ba, tumitingin ka ba sa Diyos at namamangha ka ba sa Kanya? Ang mga totoong tumitingin sa Diyos ay kakatagpuin ng Diyos. Yun ang paanyaya ng Diyos. Pangalawa, kailangan tayong matutong magpakumbaba at aminin natin yung mga kasalanan natin. Huwag na nating sabihing, maliit lang naman yan. O huwag nating sabihin, kasi sila ang may dahilan. Kung totoong inaamin natin na may kasalanan tayo sa harapan ng Diyos, sa Kanya tayo lumapit. Huwag na tayong magdahilan. At mas gusto ng Diyos, kapag ganun ang ating damdamin. Pangatlo, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos at maniwala tayong sagana siya sa awa, sa biyaya, sa pag-ibig. Kaya sinasabi ng Diyos ito para makita natin gusto niyang manumbalik tayo sa Kanya.
Pahalaga natin ang mga salita ng Diyos at pangawakan nating ang Diyos ay puno ng awa. Ang tanong, posible ba na maganap yung revival o panunumbalik sa ating panahon? Palagay nyo, posible ba? Definitely. Posible. Kung ginawa ng Diyos sa nakaraan at sa unang iglesia at sa kasaysayan, ano naman ang dahilan para hindi muling kumilos ang Diyos? Kailangan lang magsimula sa ating personal. Kadalasan ang mga revivals o pagpapanumbalik ng Diyos, nagsisimula sa pagkilos ng Diyos sa isa o ilang mga tao hanggang maramdaman ng mas marami. Sana maging personal prayer nyo yung Psalm 85:6. Anong sabi sa Psalm 85:6? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Hindi ba kami ay muling bubuhayin mo upang ang iyong bayan ay magalak sa'yo? Nararamdaman mo ang kailangan ng mo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya. At pagkatapos nun, mararamdaman mo rin, hindi lang ako Panginoon, pati buong pamilya ko, tulungan niyo po kami. And then later, dadating sa mas marami pa. Pero kailangan magsimula personal. And I'm sure, marami sa inyo alam ang 2 Chronicles 7:14. Ito yung sinabi ng Diyos sa panahon na sa bansang Israel, gusto niyang alalahanin nila sino ang Diyos. 2 Chronicles 7:14. At kung sa aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Kung tayo, tinatawag nating tayo ay mga anak ng Diyos o bayan ng Diyos, hindi ba dapat sa ating magsimula na manalangin, magpakumbaba, hanapin natin ang Panginoon, tumalikod tayo sa masama at sumunod tayo ng seryoso sa Diyos? Ang pangako ng Diyos, makikinig siya, handa siya magpatawad, handa siyang magpagaling sa ating bayan. Alam niyo, malala ang sakit ng bansa natin. Hindi lang physically, but much more spiritually. Ang tanong, ilan sa ating mga totoong anak ng Diyos ang handa na lumapit sa Diyos at ipanalangin ang ating sarili, ang ating sambayanan, nagsisimula sa ating bahay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, at ang buong Pilipinas. Nawa, malugod ang Diyos. Nakatagpuin tayo. Tayo po'y manalangin. We need you.